Slices the deep oh! Tapos na ang Gilas campaign sa Latvia, mga kapatrol. And it was a resounding success. Lumampas sa expectations si Coach Tim Cone and he shuts down his bashers. At katatapos pa lang ng Olympic qualifying tournament, meron na naman tayong bagong aabangan. At eto ang pagpapadraft muli ni Kai. Well, this is shocking dahil 2 years ago ay nagpa-draft na ang ating idol and I thought na yun na yun. Pero meron tayong nakuhang legit news that Kai Sotto is eyeing the 2025 NBA draft. The 22 years old is backing himself to make it to the big league, eyeing the 2025 draft. Ito ang sabi ng isang legit sports journalist na pinaunlakan ng isang exclusive interview ni Kai. I have a contract back in Japan and hopefully I play well enough to be prepared for next summer. Kaya pala pinili ni Kai na hindi na magpunta sa mga NBA workouts ay dahil next year pa ang kanyang target. Well, ito na siguro ang pinakamagandang desisyon na ginawa ni Kai and he is now very patient sa kanyang NBA dream. Iniuna niya ang pagiging well-prepared at inuuna niya ang pagkuha ng maraming experience katulad ng pag-commit sa Gilas. And true enough, sa kanyang only game sa Olympic qualifying tournament versus world-class Latvian team, ay very impressive ang kanyang pinakita with 18 points and 8 rebounds in 32 minutes of playing time. For sure, it will boost the NBA value of Kai dahil according sa ating source, ay maraming mga NBA scouts ang nanonood sa kanya sa Olympic qualifying tournament. I'm going to try again to go back to the States and make it in the NBA. So very clear ang plano ni Kai. Play for Gilas, play for another season sa Japan B-League, and in 1 year time, siguro nakikita na ng team ni Kai na NBA ready na siya sa 2025. Yan ang plano and hopefully walang masyadong mga road bumps sa kanyang journey katulad ng injury. Ang injury kasi ang malaking dagok sa NBA dream ni Kai, kaya kailangan niya hindi lang ang suporta, kundi ang matinding panalangin. Well, to be honest, I'm not yet sure kung pwede pa bang i-draft si Kai. Pero dahil legit ang ating source, sino ba tayo na hindi ito paniwalaan? This is the work that I put in each and every day, sabi ni Kai. I've been playing pro since I was 18. I think I've learned so much and I've experienced a lot. I've been through so much and that's why I'm confident that I could make it to the NBA. Dagdag pa ni Kai. Ito ang kanyang sinabi sa isang exclusive interview sa Latvia and it's music to my ears na kung saan meron na tayong clearer idea kung ano ang plano ni Kai. Kaya pala kahit na maraming mga interested NBA teams sa kanya, ay ayaw muna niyang bumalik sa States dahil mas pinili niyang magpapalakas at mag-improve muna ng husto bago sumabak muli sa NBA. This time ay ayaw nang magpa-apekto ni Kai sa social media or kung ano ang sasabihin ng mga fans. Ang importante sa kanya sa ngayon ay ang mag-enjoy playing basketball and have fun. As a player, you can't really control what people say around you. I'm just focused on myself and what I can control and contribute to myself and my team. I just love playing basketball and when I go onto the court, there's no pressure. It's all love and fun. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, mensahe ni Klay Thompson, tagus puso para sa Golden State Warriors. Nag-goodbye na si Klay Thompson sa Bay Area at sa Golden State fans matapos layasan ang Warriors sa free agency para kumpampe kina Luka Doncic at Kyrie Irving sa Dallas Mavericks. At nitong Biyernes sa Instagram,
ipinarating ni Klay Thompson sa kanyang 17.7 million followers ang kanyang larawan na hawak niya ang number 11 jersey matapos i-draft siya ng Warriors bilang 11th pick noong 2011. Oh, Bay Area, there are not enough words and images to convey how I really feel about you all. From the bottom of my heart, thank you so much for the best times of my life. It was such an honor to put that Dubs jersey on from day one. Caption pa ni Klay Thompson. Nakaapat na championship rings si Klay Thompson, 34 years old, sa Golden State Warriors, kasama ang splash brother niyang si Stephen Curry at Draymond Green. At garahe si Klay Thompson sa kabuuan ng 2019-20 at 2021-22 seasons dahil sa kanyang left knee and Achilles injuries. At bumalik siya sa kalagitnaan ng 2022-23 season. Gonna miss you. At Klay Thompson, unang post ni Stephen Curry sa Instagram noong Martes. Even though we won't finish the journey together, what we did will never be done again. Sabi pa ni Stephen Curry. Isa na marahil ang tambalan ni Stephen Curry at Klay Thompson sa pinakamaangas na backcourt tandem ng NBA. Habang si Stephen Curry, unang lumitaw sa Team USA training camp. Pagkatapos ng ilang buwan sa planning stage, na-assemble na ang Team USA men's basketball team na sasabak sa Paris Olympics bago matapos ang buwan. Misyon ng Amerika, ang 5th straight gold medal sa Quadrennial Games at unang practice ng team ngayong araw sa Las Vegas, 4 na araw na training camp bago ang exhibition game kontra Canada sa Webes. Tumitindi na ang squads at roosters ng isang bansa na naghabol para tagpasin ang dominasyon ng US sa basketball. At kailangang kumayod ng todo ang team ni Coach Steve Kerr. Biyernes pa lang ay nagdadatingan na sa Las Vegas ang mga players at unang nag-check-in ay si Stephen Curry. I feel like it starts when it gets there because that's when you really see each other eye to eye. Ani pa ni Bam Adebayo, gold medalist sa Tokyo Olympics noong 2021. Ilang taon, dekada nang magkakakilala ang 12 players ni Coach Steve Kerr, kailangan na lang nilang gumalaw bilang isang squad. At balik si LeBron James sa Olympic team sa unang pagkakataon sa Fall noong 2012. At habulin ni Kevin Durant ang kanyang record 4th basketball gold. May tig-isa na rin sina Devin Booker, Jrue Holiday, Jason Tatum, Anthony Davis. At first-time Olympians, sina Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Kawhi Leonard at Joel Embiid. Ang tanong, sino ang starting 5 sa ganitong star-studded lineup ng Team USA? At sayang, tinuldukan ng Brazil ang Olympic dream ni Justin Brownlee at Gilas Pilipinas. Inagaw ng Brazil ang pangarap na tiket ng Gilas Pilipinas sa Paris Olympics. Natapos ang kampanya ng Gilas sa semifinal sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia nang magkalat ang koponan sa 3rd quarter at isinuko ang laro sa 71-60.